Good morning po muli, church. Kumusta po kayo? It's a rainy morning. We have just concluded our celebration last week. Diba? Congratulations muli sa Cornerstone, of course, sa 10th anniversary. So we are now on our 11th year na, no? After celebrating 10 years. So 10 years old, but facing the 11th year. And sabi ni Pastor Joko, we celebrate po ang October as the Missions Month. And I have entitled the message for today, God So Loved the World. Familiar naman po kayo siguro sa pinagbabasihan ng verse na ito, hindi po ba? Alam po natin John 3:16, mahal na mahal ng Diyos ang sanlibutan. Ano? So ang pinag-usapan po dito yung mga tao. At dahil sila po ay nasa ibang bansa, pagbalik nila malamang ay mas marami sila makakwento sa atin ng mga magagandang ginagawa ng Panginoon doon po sa abroad. Sa umaga na ito, pag-uusapan po natin yung biblical foundation for world missions. Saan po ba natin nakuha yung idea na dapat po tayo ay humayo at mangaral ng salita ng Diyos sa buong mundo, sa lahat ng dako, lahat ng may tao? Bakit ba tayo dapat makialam sa mga tao sa buong daigdig? Pwede naman nating isipin yung sarili nating kapakanan. Pwede naman tayo magsaya na lang dito at mag-enjoy tayo ng mga blessings natin dito. Ba't pa tayo makikialam sa ibang buhay? Hindi po ba? Bakit kinakailangan natin mag-ipon at magdasal para marami pang churches na maabot natin hindi lang sa loob ng Pilipinas, kung hindi sa labas din ng Pilipinas? Ilan na po ba ang partners natin sa abroad? 3 ang international, di ba? Pambihira yun. Di ba? Panalangin natin na hindi lang dumami po ang mga communities dito sa Philippines, kundi sa abroad din, hindi po ba? Pero imagine niyo kung wala rin po nakialam sa atin. Tayo po ay mga ligaw din, hindi po ba? Pasalamat tayo sa Diyos, may umabot sa atin. May pumunta rito sa Pilipinas, nangaral ng kanyang salita, kahit man sabihin natin iba sa mga tinuturo ng iba ay hindi perpekto, hindi maayos, pero nakarating po sa atin ang magandang balita. At tayo ay nakakilala sa Diyos. Natatandaan niyo pa po ba kung sino ang nag-share sa inyo ng magandang balita? Natatandaan niyo po ba yun? Yung taon, at malamang hindi lang isang tao ang ginamit ng Diyos. Maraming ginawa ang Diyos para ikaw ay makalapit sa Kanya. Hanggang dun sa punto na yun na nag-decision ka na, nalapit na ako sa Diyos, isusuko ko na ang aking buhay sa Kanya. Tapos kayo ay napabilang. Maaring hindi ito ang unang inyong church. Hindi po ba? Tapos dito kayo ngayon napabilang. O maaring pansamantala kayo dito napapabilang. Lalo na yung mga kasamahan natin sa silungan. Di ba? Habang nandito kayo, dito kayo sumasali sa pagsamba. Salamat sa Diyos. So, ang gusto natin maintindihan is, ano ba yung basihan kung bakit, o batayan, bakit dapat nating abutin ang mga tao sa buong daigdig sa abot ng ating makakaya at kung saan tayo dadalahin ng Panginoon Diyos. Tama po ba? Meron po akong gustong 4 na ipunto dito, pero yung bandahuli, next week na po natin pag-uusapan yon. 3 bagay po ang matitrace natin kung bakit tayo dapat ay humayo sa iba't ibang lugar at mangaral ng salita ng Diyos doon. Magsisimula po tayo kay Abraham sa umaga na ito. Although hindi naman siya ang pinakaunang nangaral, of course, sa simula pa lang, kay Adan, nandun na yung utos na sumamba sa ating tunay na Diyos, lalong-lalo na nung pinatay po si Abel, na isang pare, pinatay ng kanyang kapatid, tapos pinanganak si Seth, at ang sabi sa huling verse ng Genesis chapter 3, and people began to call on the name of the Lord. Diba? So, pag-uusapan din natin yung layunin ng Panginoon Diyos sa Israel kasi dito po natin kinukuha yung mandato ng Diyos para dito rin sa atin sa Cornerstone. At hanggang sa katapusan ng mensahe ngayon, kung paano si Jesus nangaral, sinugo niya yung kanyang mga alagad at paano pinagpatuloy ng church hanggang sa ngayon, ilang saling lahi na po ay ipinagpapatuloy pa rin yung mission na yon. Handa na po ba tayong makinig? Amen. So, medyo may pagka-technical po tayo ngayon. Kasi may mga bagay po na sabihin natin informative po sa atin ngayon. Pero I hope na hindi ito manatiling information, maging transformation po sa atin. Kasi ganito po yung mga kapatid. May mga kilala kayo po bang mga tao na hindi nyo akalain ay malaking pagbabago ang mangyari sa kanyang buhay? O biglang nakapag-abroad at umasenso. May kilala po ba kayo mga ganun? Hindi po ba? Sabihin mo, napakasimpleng tao, pero bigla na lang nakarating kung saan-saan.
O yung ibang tao naman sila yung magaling pero nanatili lang sa isang lugar. Well, depende po yan sa calling ng Panginoon sa atin. Hindi naman tayong lahat ay inutusan ng Panginoon ay lumabas sa ating bayan. Kanya-kanya po tayong calling. Yung iba naman sabihin natin na pilitan lumabas, mag-abroad para sa trabaho. At ano man ang trabaho nila, maaaring domestic workers sila or mga professionals po sila. Hindi po ba? Pero gusto kong isipin ninyo na kung saan tayo dalhin ng Panginoon, ito ang ating mission field. Okay po ba yun? May task si Lord para sa atin doon. Doon po tayo mag-share ng ating pananampalataya sa Diyos. Kaya kinakailangan po kung saan tayo naroon, tayo ay patuloy na lumago sa ating pananampalataya sa Diyos. Nang sa gayon, pag tayo nag-share, meron tayong mga maaakay. Hindi yung tayo ang natangay sa kamunduhan, sa kasalanan ng sanlibutan. Tayo po yung magdadala ng liwanag sa lugar na yon. Ngayon po, since na ang mission usually nasa isip natin ay iba't ibang bansa, gusto ko munang balikan sa history na kinukwento sa Genesis. Kung matatandaan niyo po sa Genesis chapter 6, tinawag ng Panginoon si Noah kasi sabi niya, kinakailangan ko ng ubusin ng lahat ng tao dahil wala nang natitira halos na matino, na matuwid. Kung hindi si Noah at ang kanyang pamilya, kinakailangan may matira. Alright? Kumbaga, pinakikita doon, sinagad talaga ng Diyos ang kanyang pasensya. Lahat ng tao ay nagrebelde sa kanya. Tapos, ayaw niya naman na wala nang matira. Siguro kung hindi pa kumilos ang Diyos ng sagad-sagaran, baka si Noah ay nahalihis na rin ng landas. Kinain niya na rin siya ng sistema ng sanlibutan. Pasalamat tayo sa Diyos, nagtira siya ng Noah at ng kanyang pamilya. Magmula sa kanila, alam natin yung kwento, dumami muli ang lahi ng mga tao. Diba? At sinakop niya ang maraming bahagi ng mundo. Alam natin, doon sa bandang Middle East, nagsimula ang sibilisasyon. May isang kwento po doon. So, nangyari po yun sa chapter 6 hanggang chapter 9. No, kung saan pinalabas na ng Diyos si Noah sa arko at doon na sila nagkaroon ng maraming ng pamilya. Kung matatandaan niyo po yung tatlong anak po ni Noah, si Ham, Japheth, at Shem. Tapos, makikita niyo po sa Genesis chapter 10, kung titignan niyo po yung heading ng Bible niyo, nakasulat doon Table of Nations. Sa kanilang pagdami, na-establish ang maraming bansa. Kaya ako sinasabi ito kasi mission po pinag-uusapan natin ngayon. Right? Ang panalangin po natin ay ang mga bansa ay lumapit sa Diyos, hindi lang basta mga individual. Ngayon, yun po sa chapter 10. Dumami na po mga bansa. Okay? Pagdating po sa chapter 11, sila na naman ay nagrebelde na naman sa Diyos. Tumalikod na naman sila sa Diyos. Ito po ay isang zigurat na makikita sa Iraq. May iba't iba pang zigurat sa banda Iraq na makikita nyo na mga 3,000 years BC and earlier ginawa. Okay, ito yung kwento ng Tower of Babel. Okay? Hindi natin alam kung ito mismo yung Tower of Babel o may iba o nawasak na. O kasi sinabi ng Diyos, kinalat wala naman sinabing sinira yung Tower of Babel. Yung tore na yon ay ginawa nila, sabi nila para sila ay magkaisa. Pero ito po ay isang klase ng religious structure. No? Kaya po sila gumagawa ng ganyan, hindi po para maabot nila ang langit. Gumagawa po sila ng ganyan para yung Diyos ay bumaba sa langit sa pamamagitan nila. Nagalit ang Diyos. Kaya ang sabi po dito, sa chapter 11 verse 4, sinabi nila, halika kayo, sinabi lahat ng mga tao, magtayo tayo ng isang lunsod at isang tore. Ito po yon zigurat. Na ang taluktok nito ay hanggang langit. So mataas talaga, malaki talaga. Makikita nyo po yan sa Google, sa internet, yung mga ganyang klaseng structure. At gumawa tayo ng pangalan para sa ating mga sarili, baka tayo magkawatak-watak sa ibabaw ng buong lupa. Ang gusto ni Lord, ang tao ay kumalat, humayo kayo at magkapakarami. Pero sila ay nagkakaisa laban sa Diyos at ibang Diyos ang gusto nilang sambahin. Kaya sila gumagawa ng ganito. Ngayon, sabi ng Diyos, ayoko na uling gunawin ang mundo. Ayoko nang ubusin muli lahat ng tao kasi ginawa niya na yun sa panahon ni Noah. Ngayon, ano ginawa ng Diyos sa kanilang aksyon? At sinabi ng Yahweh, tingnan ninyo, sila'y iisang bayan at may iisang wika. At ito ay pasimula pa lang ng kanilang gagawin. So, uunahan na sila ng Diyos. At ngayon, walang makapagpipigil sa anumang kanilang binabalak gawin. Hali kayo. Para may karami siyang kausap. Tayo'y bumaba at ating guluhin ang kanilang wika. Yun yung parusa ng Diyos. Inuunahan na sila ng Diyos.
upang hindi nila maunawaan ang pananalita ng bawat isa. So, nag-scatter uli sila. Kasi yun talaga ang mandato ng Diyos para sa kanila. Ito na lang ang ginawa ni Lord ng parusa sa kanila. Right? Okay. Mahabang usapan po yan. Ayoko nang lumalim sa theology niyan. Pero ang gusto ko po maintindihan, na pinapakita ng kwento na ito, nagre-rebelde ang mga bansa laban sa Diyos. So kung ikay isang Israelita at binabasa mo itong kwento na to, ang iisipin mo, kami ang bayan ng Diyos, na paliligiran kami ng mga bansang lagi kaming inaaway, inaapi, kinokontra, nilalabanan. So kinakailangan nilang maintindihan sa theological history kung bakit sila laging inaapi hanggang ngayon, sa panahon ngayon. Di ba, napapansin niyo, pinagkakaisahan ng Israel ng maraming bansa. Hindi lang yung mga nakapaligid sa kanila, pati yung mga ibang kaalyado ng mga kalaban nila. So, napakaliit nilang bayan. So, yun yung kinakailangan nilang intindihin. It has been happening in history. So, pagkatapos ng Genesis 11, sabi ng Diyos, magsisimula muli ako. So, mapansin nyo, kay Adan, nagrebelde si Adan, pinalayas niya doon sa hardin. Ang naging successor niya sa lahat si Abel, pero pinatay siya. Ang naging successor niya si Seth, tas dumami si Seth na buhay, tapos nagrebelde na naman ng tao, sino Noah ka natira, nagrebelde naman ng mga tao, sino na ngayon ang tatawagin ng Diyos. Ito po yung sinasabi nating pagtawag na Diyos kay Noah. Pero ang gusto ko nyo maintindihan, bago tayo pumunta doon sa kwento ni Abraham, ay iniibig na Diyos ang mga bayang ikinalat niya. Ibig sabihin, kahit pinarurusahan niya po ang mga bayan, ang gusto niya ay ang mga bayan ay manumbalik sa kanya. Mapapansin nyo, may similarity yung naging parusa ng Diyos sa mga bayan sa mismong mangyayari sa Israel. Ang Israel kasi nagrebelde din. So, nung nagrebelde din ng Israel, ang ginawa ng Diyos, ikinalat niya rin ng Israel. Gaya ng ginawa niya sa mga bayan na ito. Ikinalat din sila bilang parusa. So, ano nangyari sa Israel? Lalong-lalo na muna nung hati sila sa dalawang bansa, Northern Kingdom, Southern Kingdom, nagkawatak-watak sila na disinherit sila sa kanilang lupa. Pag sinabi na disinherit, nawala sa kanila yung mana nila. Pinamana ni Lord sa kanila yung lupa na yon dahil ikinalat sila ng Diyos, hindi wala na sila sa sarili nilang lupa, na disinherit sila. At alam natin sa history, ang Israel ay nakabalik 57 years ago. Di ba? 1967. Nakabalik sila sa kanilang inheritance. Kaya ngayon, nagkakagulo uli ang mga bansa kasi ang Israel, pero ang gusto ng Diyos, ang lahat ng bansa din ay makabalik sa Kanya. Alright? So, mahal pa rin ng Diyos sa mga bansa. Hindi niya ginuunaw ang daigdig, hindi tulad nung sa panahon ni Noah. Pero winasak niya ang mga bayan. Dinisinherit niya sila. Nagkawatak-watak. At makikita niyo ganyan ang pattern ng maraming sibilisasyon sa history. Pag kayo lumaban sa Diyos, darating ang panahon, gagamitin ng Diyos ang ibang bayan para ma-disinherit kayo sa inyong lupain. Right? At sana wag mangyari sa ating mga Pilipino yon. Ito sa Pilipinas, na ma-disinherit tayo. Muntika na tayo ma-disinherit nung panahon ng ikalawang pandaigdigang digmaan. Hindi po ba? Sa kabutihan ng Diyos, kinalat niya ang mga tao at nilito sila sa iba't ibang wika. Kaya kahit ang mga Hudyo po, okay, pinag-usapan natin dito iba't ibang bansa, pero may similarity nga sila sa mararanasan ng Israel, kahit yung mga Hudyo po, natuto rin ng iba't ibang wika at na-restore na lang ang salitang Hebrew sa kanila recently. Alright? Puntahan muna natin yung tawag ng Diyos kay Abraham. Bakit ba tinawag ng Diyos si Abram? Abram pa muna siya, hindi po siya naging Abram. Kasi ang gusto niya ay kung manunumbalik ang mga tao sa Kanya, gusto niya mga taong tapat sa Kanya, mananalig sa Kanya at susunod sa Kanya. Ganon kasi dapat ang Kristiyano. Ang Kristiyano dapat ay masunurin at tapat sa Diyos. Sabi sa akin ni Pastor Joko, paki-emphasize nga yung pagiging masunurin. Paki-emphasize nga yung pagiging tapat sa Diyos. Kasi hindi po natin magagawa yung mission natin kung hindi tayo magiging masunurin sa Kanya. Tingnan natin yung sinabi ng Diyos sa Genesis chapter 12 verse 1. Sinabi ng Yahweh kay Abram, umalis ka sa iyong lupain, sa iyong mga kamag-anak sa bahay ng iyong ama, pumunta ka sa lupaing ituturo ko sa iyo. Gagawin kitang isang malaking bansa. Pinalalayas ng Diyos si Abram, pero meron siya kasing ibibigay na bago. Well, pagdating sa Joshua, ipinaliwanag ni Joshua, kaya tinanggal ni Abram siya sa kanyang mga ninuno kasi sumasamba na rin yung kanilang mga tatay sa mga Diyos-Diyosan. Ganoon na rin. Kaysa si Abram ay sumamba na rin sa Diyos-Diyosan,
tinanggal niya na si Abram. Ikaw ay aking pagpapalain, gagawin kong dakila ang iyong pangalan, at ikay magiging isang pagpapala. Wow, ang ganda ng promise ni Lord. Mga kapatid, ganito rin ang sinasabi natin, magmula dito sa promises ni Lord kay Abraham, dito natin kinukuha din yung mission natin bilang mga Kristiyano. Alright? Pero syempre, merong unique na promises si Lord para sa kanila, pero meron tayong promises na makukuha na para sa atin. Okay? Sabi dito, gagawin kita isang malaking bansa. Kay Abraham yon, pagpapalain kita, kasama tayo doon. Pag pinagpala si Abraham, tayo umaani ng pagpapala ng Diyos sa kanya, dadakilain ko yung pangalan, kasi kapag tayo ay naging masunuri sa Diyos, napaparangalan yung tatay ng pananampalataya. Yun ang sinasabi ni Paul. Tinawag ni Paul si Abraham na tatay ng mga mananampalataya. At ikay magiging isang pagpapala. So ito pala ang mission natin ng mga Kristiyano. Hango rin dito sa Genesis 12. Tayo ay maging pagpapala sa mga tao. Alright? Verse 3, pagpapalain ko ang magbibigay ng pagpapala sa iyo. So kapag sila ay in-appreciate nila yung ginagawa mo, at sumunod na rin sila sa iyo, pagpapalain ko sila. Ang gusto ni Lord, pagpalain muli. Pagkatapos niyang wasakin ang mga bayan dahil sa kanilang pagre-rebelde, pinapakita ng Diyos, may pagpapalang darating. Sino dito nangangailangan ng pagpapala ng Diyos? Sino dito humihingi ng pagpapala ng Diyos? May darating, mga kapatid. Pero kinakailangan mo umalis, sabi ni Lord kay Abraham, sa iyong kinalulugaran, ang pagpapala ay nasa misyon. No? So sabi ko, kung sasabihin ni Lord, pumunta kayo sa isang lugar, ang pagpapala, wala kung nasaan ka ngayon. Ang pagpapala, kung saan kita dadalhin. Kasi doon kita magagamit. May trabaho ka. Hindi ka basta maghihintay ng pagpapala sa Diyos, may ipapatrabaho ako sa iyo. Gusto ko, pagpalain mo yung mga tao na mapupuntahan mo. Ayan ang sinasabi. At susumpain ko, ang susumpa sa iyo, ito yung protection ng Diyos. Nasa iyo ang aking protection kasi kasama kita, kaya kapag merong sumumpa sa iyo, isusumpa ko din sila. At makikita nila na sino ang tunay na Diyos at makapangyarihan. Matakot sila sa iyo. No? At sa pamamagitan mo, ang lahat ng angkan sa lupa ay pagpapalain. Gusto ni Lord lahat. Hindi iilan, lahat pagpapalain. At ito po ay natupad sa vision po ni John sa Revelation chapter 7. Nakita niya sa kanyang vision, from every tribe, tongue, and nation, may mga naka-white robes. They came out of the great tribulation. At sila ay nagsumasamba day and night sa Diyos. Kasi ang lahat ng bayan, lahat ng may wika, ay naabot rin natin sa wakas. Kaya ito ay trabaho natin. Hinahango natin, ang trabaho natin bilang Kristiyano, mula rin dito. Mula rin dito. Kasi ang intensyon ng Diyos, hindi lang sa panahon ni Abraham, na gagawin ito ay gagawin din ng kanyang mga magiging anak. Right? So ano ginawa ni Abraham? Basahin na lang natin dire-diretso. Kaya't umalis si Abraham ayon sa sinabi sa kanya ng Yahweh at sumama sa kanya si Lot. 75 taong gulang si Abraham nang siya'y umalis sa Haran. Sa Haran sa ano yan? Sa Urkesh yan, doon sa banda Upper Syria. Alright. Imagine niyo 75 years old, pwede pang gamitin ng Diyos. Is it too late for you to be used by God? Hindi. Isinama ni Abraham si Sarai na kanyang asawa at si Lot na anak ng kanyang kapatid, so pamangkin, at ang lahat ng pag-aaring kanilang natipon at ang mga taong kanilang nakuha sa Haran at umalis sila upang pumunta sa lupain ng Kanaan at nakarating sila roon. So they went south. Tumawid sila ng Euphrates River at pumunta sila sa south. Dumaan sa lupain si Abraham hanggang sa lugar ng Shechem. So ito ay nasa banda middle ng Israel. Sa puno ng encina or oak ng More, oak tree. Wala tayong oak tree dito sa Pilipinas. Noon, ang mga Kananeo ay nasa lupaing iyon. So ito yung mga i-disinherit, mga masasamang tao kasi ito mga ito. Sabi sa verse 7, nung siya ay umalis at pumunta sa kung saan siya pinapupunta ng Panginoon, ano nangyari? Nagpakita ang Yahweh sa kanya. Sabi, nandito ako. Akala mo nasa Haran lang ako? Nandito ako. Sabi ko sa iyo eh. Pag umalis ka, pumunta ka, makikita mo ako doon. Nagpakita ang Yahweh kay Abraham at sinabi, ibibigay ko ang lupaing ito sa iyong lahi. Sa iyong lahi, sa iyong mga anak. Ibig sabihin, siguradong mayroon sila matatanggap. So, sino mag-enjoy sa obedience ni Abraham? Yung mga anak. At siya'y nagtayo roon ng isang dambana o altar sa Yahweh
na nagpakita sa kanya. Mula roon ay lumapit siya sa bundok na nasa silangan ng Bethel. So nasa bandagit ng Israel din po ito. At doon niya itinayo ang kanyang tolda. So temporary shelter lang. Na nasa kanluran ng Bethel at nasa silangan ng Ai. Siya ay nagtayo doon ng dambana. Ganun na naman ang ginawa niya. Parang nagtalalagay siya. So imagine nyo, naglagay ng dambana doon. Tapos lumipat siya, naglagay ng dambana doon. Pagdating ng mga tao, bago tong altar na to ha. Sino naglagay nito? Bakit kakaiba tong altar na to? So, iisipin ng mga tao, may bago bang Diyos dito? Pinaalam ni Abraham na nagdumating ang Diyos sa kanilang kalagitnaan. Okay? So, hindi basta niyo sisirain yan. Kasi pag nagalit yung Diyos nung nagtayo niyan. Di ba? Siya ay nagtayo ng dambana sa Yahweh at tinawag ang pangalan ng Yahweh. So, sa paningin na lahat ng tao, sino ba itong bisita na ito na naglalagay ng tolda rito at ng kanyang dambana at tumatawag sa Diyos? Di ba? So, good news yon. Imbis na si Abraham pumunta doon, atakihin ang mga Kananeo. Ano? At patayin silang lahat, ubusin sila. Hindi ganoon ang ginawa ni Abraham. Nandito ako, nagdadala ng kapayapaan sa inyo. Narito na ngayon ang Diyos. At si Abraham ay patuloy na naglakbay hanggang Negev. So, ito na yung pinaka-south ng inheritance. So, ito parang disyerto po ngayon mga ito. So, anong pinakapupunto natin dito? Iniibig ng Diyos ang mga bayang ikinalat niya. Gaya nung sa una nating sinabi, sa Tore ng Babel. Isinugo niya si Abraham upang magsimula muli sa kanya. Salamat, mayroon siyang pinadadala. Sabi kanina, tanong ko sa inyo, sino ang pinadala ng Diyos sa inyo? Hindi ba? Pasalamat tayo na may nag-share sa inyo ng magandang balita. Tulad ng pagsisimula niya kay Adan, Seth at Noach. So ito yung gusto kong isipin natin ngayon. Right? Lalo na po sa mga mas bata sa atin, mas may iniisip pa kayong future nyo. Alright? Siguro sa ibang mas matanda, pero may slow down na, no? Pero kayo may mga pangarap pa. Pero bagay, si Abraham, 75 years old di ba? O may pangarap, kayo, ito yung magiging trabaho ko, dito ako pupunta, dito ako mag-establish ng pamilya, o may pamilya na ako, dito ko dadalhin ang aking pamilya. Isipin nyo kung ano ang misyon ng Diyos sa inyo doon. Parang nagtatayo din kayo ng dambana doon. May ipakita nyo sa mga tao na nagdumating ang presensya ng Diyos sa inyong pagdating doon, kahit kayo ang banyaga. Kung ikay susugo ng Diyos sa ibang dako ng bansa, sa Pilipinas, o sa ibang bansa, tulad bilang isang trabahador, migrante, o bisita, susunod ka ba? O matatakot ka? Ano? Maraming hadlang, mga kapatid, sa pag-a-apply pa lang ng visa, sa paghahanap pa lang ng employer. Ang daming gastos. Pero pag sinabi ng Diyos, humayo ka, sumunod ka. Alam mo bang may misyon ka mula sa Diyos na nagpakilala ang Yahweh Jesus sa mga tao roon? Ikaw ang magiging grasya ng Diyos sa mga taong naroroon. Naniniwala po ba kayo doon? So, reflect nyo na ang calling nyo. Anong stage na kayo ng buhay ninyo? Kayo po ba ay marami nang naakay sa Diyos? Kung kulang-kulang, etong mission nyo ngayon, simulan nyo mag-akay pa ng mas marami para sa Diyos. So, gaya ni Abraham, sumunod siya. Hindi siya natakot. Ikalawa, yung sa bansang Israel. Ang bansang Israel ay galing sa kanilang ninuno na si Israel. Si Israel ay si Jacob. Si Jacob ay apo ni Abraham. Isa lang yung naging tagapagmana niya, si Yitzhak. At si Yitzhak, nagkaroon siya ng kambal, hindi pinili si Esab, ang pinili ng Diyos ay si Jacob. Na pinalitan ng Diyos yung pangalan niya Israel. Si Israel, dumami ang kanyang mga anak, nagkaroon siya ng 12 lalaki, tapos dumami ang kanilang lahi. Okay? So ganito po yon. Bakit ba bumuo ng isang bayan ang Diyos magmula kay Abraham sa pamamagitan ni Yitzhak at sa pamamagitan ni Jacob o ni Israel? Kasi ang gusto ni Lord, same thing ng misyon ng Diyos para kay Abraham. Ano yon? Sila ay maging isang saserdote o mga pare. Ano ba yon? Nalalim ng term na yon. Siguro kayong mga luma na alam niyo yung term na yon, naririnig niyo po. Exodus chapter 19. So nakaalis na sila sa Egypt, nakatawid na sila ng dagat, dumaan na sila sa maraming pagsusubok. Ngayon nasa paanan na sila ng bundok Sinai, kung saan unang nakilala ni Moses ang Diyos. Basahin natin sa verse 3. Purpose of the Lord for Israel. Alright. Verse 3. Si Moises ay umakyat tungo sa Diyos at tinawag siya ng Panginoon mula sa bundok na sinasabi, okay, ito yung panukala ng Diyos. Dinala ko kayo mula doon. Ano sabi niya? Ganito ang sasabihin mo sa sambahayan ni Jacob.
At sasabihin mo sa mga anak ni Israel, inyong nakita ang aking ginawa sa mga Ehipsyo, to the Egyptians. At kung paanong dinala ko kayo sa mga pakpak ng agila, mahimala kayong nakarating dito. At kayo'y inilapit ko sa akin. The reason why you're here is because grasya ko yon. Wala na kayo sa pagkaalipin. Sabi sa verse 5, so ito ngayon ang panukala ko sa iyo. Kaya't ngayon, kung tunay na inyong susundin ng aking tinig, obedience na naman, gaya ni Avram. At tutuparin ng aking tipan, covenant, agreement, kayo ay magiging aking sariling pag-aari na higit sa lahat ng bayan, sapagkat ang buong daigdig ay akin. Ibig sabihin, bukod tangi kayo. In fact, pagdating sa Exodus 19, ito sa chapter 6 pa lang sinabi ng Panginoon kay Moises para sabihin sa Farao, sabi niya, Israel is my firstborn. If you don't release my people, I will kill your firstborn. Yes. At ganoon nga ang ginawa ng Diyos. Pag sinabi firstborn, double portion ang mamanahin mo. And you get the best na mamanahin. At ikaw pa ang magiging leader. So ang Israel ay ang panganay ng Diyos. Siya hindi not necessarily the first to be born, pero firstborn. Okay. Sa akin kayo ay magiging isang kaharian. So ito yung magiging status nyo. You will be my kaharian ng mga pare. Ang composition ng kaharian ay mga pare. Lahat kayo pare. Bakit pare lahat? Ibig sabihin lahat kayo ay mamamagitan para sa mga tao patungo sa akin. Kayo ang namamagitan. Yun ang trabaho ng pare. Kaya ito rin yung ating minanang tungkulin. Na tayo din ay mga pare at matutungo tayo sa New Testament para makita natin yung basihan na to. Kayo ay magiging isang kaharian ng mga pare at isang banal na bansa. Dapat kayo mabuhay ng maayos, banal. Ito ang mga salitang sasabihin mo sa anak ni Israel. Napakasimple yung panukala ng Diyos. Alright? Gusto ko magkaroon tayo ng agreement, ng isang covenant, isang tipan. Sisiguruhin ko na magiging magaling kayo, pero susunod kayo sa akin. Diba? Ako ang Panginoon. So, syempre, tandaan nyo sila ay mga alipin sila sa Egypt. Sila ay binigyan na ng mana na libreng pagkain na nahuhulog mula sa langit. Binigyan sila ng mga quail, ng meat, para sila ay may makain. Sila ay nagkakaroon ng libreng tubig magmula sa bato. Di ba? So, tuwa sila. Oh yes, napakaganito. Susunod lang naman pala eh. Okay, di ba? Hindi kami hinihinga ng bayad nung kami iniligtas. At itatanghal pa kami. Kami dati mga kahihiya, mga alipin, itatanghal kami bilang pagmamay-ari ng Diyos na bayan, imbis na yung ibang bayan na magagaling. Sino baga naman kami? Ba't kami ang napili? Ganon. Ang buong bayan ay nagkaisang sumagot, nagsabi, sa verse 8 na po, nung bumaba na si Moises at sinabi ito sa mga tao, ang lahat ng sinabi ng Yahweh ay aming gagawin. Yan ay isang commitment. Yan yung natin ang commitment ng Israel na maging pare. May trabaho kayo. Magiging pari kayo. Kayo'y banal na mga bayan. At iniulat ni Moises ang mga salita ng bayan sa Panginoon. So, pagdating sa chapter 20, nag-covenant na sila. Binigay ng Diyos yung 10 utos. That's in chapter 20. Ngayon, gusto kong tumalon sa Isaiah 49. Kasi ito yung isa pang purpose ng Diyos para sa Israel. Kaya sila binuo isang bayan, hindi lang para maging isang kaharian ng mga pare, kung hindi, magmula sa kanila, lalabas ang Mesiyas. May trabaho sila na ibigay ang Mesiyas nila sa buong mundo. Okay? Sabi sa Isaiah chapter 49 verse 3, at sinabi ng Yahweh sa akin, ikaw ay aking lingkod, Israel, na siyang aking ikaluluwalhati. Tandaan niyo po, sinasabi po ito ng Diyos kay Isaiah nung panahon na sila ay nasa exile. Okay? Ano ba yung exile na to? Nabura sila sa mapa. Sinakop sila ng mga Babylonians. Okay? Yung mga Iraqis ngayon, mga taga doon. Tapos kinuha ang mga tao, karamihan sa kanila, at hinakot sila patungo doon sa Babylonia. Okay? So talagang naging backland yung kanilang lupa. So naglolong sila, kami sana ay makabalik sa aming lupain at maging bansa muli. Ayaw namin maging alipin dito. So, nung sinabi ng Diyos yon, ibabalik ko kayo sa inyong lupain. Ano? Na-disinherit sila, pero mababalik sa kanila yung inheritance nila yung lupa. Gaya nung sinabi natin sa Torre ng Babel, na-disinherit ni Lord yung mga taong nagre-rebelde sa Kanya, pero sa pamamagitan ni Abraham, may ibabalik ang mga inheritance. Pag-uusapan natin next week yung more on inheritance na yan.
Verse 5, at ngayon sinabi ng Yahweh na nag-anyo sa akin mula sa sinapupunan upang maging kanyang lingkod. Tinawag na siya mula pala sa sinapupunan na siya ay magiging lingkod upang ibalik uli ang Yaakov sa kanya at ang Israel ay matipon sa kanya. Kasi nga nasa exile sila, nagkalat-kalat na yung mga Hudyo. Paano mo pa sila may babalik? Paano pa uli sila magiging isang bayan? Iba na mga salita nila, iba na ang kultura nila, iba na ang takbo ng isip nila. Bakit sila manunumbalik? Sasabihin nila, nandito na kami, naka-integrate na kami sa bagong bayan, maganda naman ito napuntahan namin, ba't pa kami babalik doon? Di ba? Yun ang nangyari. Kung saan sila kalat-kalat, hindi sila tinatanggap. Ano nangyari sa history? Makikita natin. Pinag-initan sila ni Hitler. Ayaw ni Hitler sa mga Hudyo. At hindi lang sila, hanggang ngayon, maraming bansa na ayaw sa kanila. O sige, umuwi na nga tayo kasi walang may gusto sa atin. Kaya nabuo muli ang bayan ng Israel. Sapagkat sa mga mata ng Yahweh, ako'y pinarangalan at ang aking Diyos ay aking kalakasan. Verse 6, Oo, kanyang sinabi, napakagaan bang bagay na ikaw ay naging aking lingkod upang ibangon ang lipi ni Yaakov at panumbalikin ang iningatan ng Israel? Ikaw ay aking ibibigay na pinakailaw sa mga bansa, yung Mesiyas. Ikaw ang magiging liwanag, ilaw. At alam natin, sabi sa John chapter 1, Jesus is the light of the world. Di ba? So, ikaw ay aking ibibigay na pinakailaw sa mga bansa, hindi lang sa Israel. Pag naibalik na yung Israel sa kanilang lupain, mahahanga yung mga tao. Paano muli sila nabuo? Dahil sa Mesiyas. Ibinalik sila na Mesiyas. Ibinalik sila. At sila ngayon ay liwanag ng Diyos. Upang ang aking kaligtasan ay makarating hanggang sa dulo ng lupa. Gusto ni Lord lahat bumalik sa Kanya. Lahat ng tao sa buong mundo bumalik sa Kanya. Iligtas, kung winasak ng Diyos ang buong mundo noon, gusto niya ngayon lahat ay makabalik sa Kanya. So imagine niyo kung mabago lang, hindi lang ang Pilipinas. Pasalamat tayo, sabihin natin ang Pilipinas ay karamihan mga Kristiyano. Hindi po ba? Compared sa ibang bansa. O nang sumunod na ngayon, pati Korea, South Korea. Thank you po. Thank you po. Dati ang Europe, Christian. Post-Christian na ngayon sila. Dati ang Amerika. Marami pa rin Kristiyano sa Amerika. Pero ikukumpara nyo sa mga ibang bansa na hindi man lang kumikilala sa tunay na Diyos. Ang hirap mabuhay sa ganong kalagayan. Nasabihin natin, sa ibang bansa sa West, pag ikaw ay Kristiyano, kinukutya ka. O doon sa mga bansa na iba ang relihiyon, ang dominante, pinipilit ka mag-convert sa kanilang relihiyon. Wala kang kalayaan sumamba sa tunay na Diyos. So, ang purpose ng Diyos para sa Israel, hindi lang isang tao ang magiging testimonya, kung hindi yung buong bayan. At magmula sa kanila, magmumula ang Mesiyas. Kasi ang Mesiyas ang magsusugo sa atin sa lahat ng dakon ng mundo. Yun. 1 Peter chapter 2. Bakit yung calling ng Diyos para sa Israel ay naipagpatuloy sa church? Kahit si Pedro mismo nagsabi, sa unang Pedro, Kabanata 2, kay mga Kristiyano na kausap niya dito, ngunit kayo'y isang lahing pinili. Kino-quote niya ang Exodus. Isang maharlikang pagkapare, royal priesthood, isang bansang banal, holy nation, sambayanang pag-aari ng Diyos, a people that belongs to God. Upang inyong ipahayag ang mga makapangyarihang gawa niya, kayo ang magpoproclaim ng himala ng Diyos sa inyong buhay. Galing, ang grabe. So transferable or na-inherit din yung mission ng mga ninuno na inherit ng church. Okay? At isa tayo doon. So, mula kay Abraham hanggang sa Israel, tayo ang nagpapatuloy ng misyon. Ang nakakalungkot po ngayon, yung kasalukuyang Israel, hindi ito itinutupad. Ano? Pero naibigay na yung Mesiyas. Ano? Kaya one of these days, sabi ni Paul sa Romans 11, manunumbalik din ng Israel na tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa kanyang kagila-gilalas na liwanag. It's all about God shining His light to all. Okay? So tayo pala ay liwanag sa sanlibutan. Di ba sinabi ni Jesus, you are the salt of the earth and you are the light of the world because the Messiah has shown His light to you. Verse 10, noon ay hindi kayo bayan, ngunit ngayon bayan kayo ng Diyos. Ito yung mga Gentiles. Hindi naman tayo kasama sa pinili. Gentile tayo. Hindi tayo Hudyo.
Hindi tayo Israelita. Na-transfer sa kanila yung trabaho. Noon, hindi kayo bayan, so pwede sabihin natin, ang Pilipinas hindi bayan ng Diyos. Pero ngayon, kayo'y bayan ng Diyos. Noon ay hindi kayo tumanggap ng habag. Ngunit ngayon, tumanggap kayo ng habag. Ganyan kagaling ang Diyos kasi gusto niya nga lahat ng bansa ay lumapit sa Kanya. Ganon kagaling ang Diyos. Sa banda huli, magwawagi ang Diyos na ang lahat ng tao ay lalapit sa Kanya. Of course, hindi lahat. Hindi yun 100%. May mga tao talaga maparurusahan, talagang ayaw na ayaw sa Diyos. Pero ang matitira, yung mga gusto sa Diyos. Iniibig ng Diyos ang bayan Israel na ikinalat niya kasi lumaban din sila sa Diyos. Tulad ng ginawa niya sa mga tao sa Torre ng Babel, sa awa ng Diyos, manunumbalik sila sa kanilang lupain upang mula sa kanila ay ipinanganak ang Mesiyas na siyang bubuo ng iglesia ng Diyos. Wasak din ba ang buhay mo, kapatid, dahil sa rebellion mo sa Diyos? Manumbalik ka na. Dati ikaw hindi anak ng Diyos, ngayon gagawin kanyang anak. Pag ikaw ay nagsisi sa iyong mga kasalanan at ibigay mo ang iyong buhay at sumunod sa Panginoong Jesus. Ika'y kanyang patatawarin, ika'y kanyang bubuuin muli, at ika'y pararangalan, at ika'y isusugo upang maging liwanag. Dati ika'y wasak, pasakit, sira ulo, sakit ng ulo ng mga tao, biglang ikaw ngayon ay napakagandang testimonya ng kagalingan, ng kabutihan ng Diyos sa iyong buhay. Sumunod ka sa Mesiyas at bubuin niya muli ang iyong buhay at gagawin kanyang pare. Ikaw, pare, na magitan sa Diyos at sa mga tao, sa taong malayo sa Diyos. Ikaw ang nagko-connect. Di ba? Huli na lang po. The commission of the Lord to His apostles. The mission of Jesus and His apostle to Israel. So makikita po natin dito na paano ngayon gumawa ng bagong people of God si Jesus Christ. At nagsimula siya sa Israel. Dapat mauna ang Israel. Ano? At ililiwanag ko po yan sa mga sa next week. O si Jesus, bumuo siya ng 12 na team niya. Sa maraming tagsunod, namili siya ng 12 na magiging leaders. Tapos, isinugo niya para ipangaral ang magandang balita sa Israel. Verse 5 of Matthew chapter 10, ang 12 ito ay sinugo ni Jesus at inutusan na sinasabi, huwag kayong pumunta sa pook ng mga hentil. Dito lang kayo sa Israel. At huwag kayo papasok sa alinmang bayan ng mga Samaritano. Sino yung mga Samaritano? Ito po yung mga nahaluang lahi. Kasi sila yung nagrebelde, pinarusahan sila ng Diyos. Ginawa ng mga Assyrians, hinaluan silang lahi. Kasi kapag hindi na sila purong Israelita, wala na silang identity. Ganon ginawa ng mga Assyrians para hindi na mabuo muli. Anyway. So, huwag kayo pupunta ron sa mga Samaritano. Kundi puntahan ninyo ang mga nawawalang tupa sa bahay ng Israel. Mga ligaw, mga siraang buhay, mga rebelde sa Diyos. Unahin nyo ang inyong mga kalahi. Sinasabi niya. At habang kayo ay humahayo, ipangaral ninyo at sabihin, malapit na ang kaharian ng langit. Wow, this is the great news. Darating ng Diyos, no pa namin ito hinihintay. Kayo ba gusto niyo na bumalik si Jesus? Sigurado kayo? Ito, malapit ang kaharian. Siyempre, noong time na yun, desperado na ang mga Hudyo. Bakit? Kasi hirap na hirap sila. Nasasakop sila ng mga Romano. Pinag-aawayan sila ng iba't ibang bansa. Inaatake sila ng mga Nabateans. Nag-aaway si Herod at ang mga Romans, sasang nagkakabati rin. Wala silang hari. Ang pinakagobyerno nila, yung konseho lang, para may nagmamanage sa kanila. Kahit sa loob nila, nag-aaway yung mga Pariseo, mga Saduceo, yung mga gano'n. Magulo sila. Tapos itong mga Pariseo, pinahihirapan ang buhay nila. Ang sabi ni Jesus sa Matthew 23, verse 6, yung mga Pariseo, nakautos yung mga yan. At pinabibigat yung mga pinagagawa sa inyo, pero sila mismo, hindi nila pinapasan yung mga pabigat sa inyo. Mga hipokrito yung mga yan. Diba? So, hirap na sila. Tapos ngayon, narito na ang liwanag. Narito na ang kaharian ng Diyos. Bakit? Dumating na si Jesus, ang Mesiyas na pinakahihintay nyo. O, ilang taon na kayong mananampalataya. Imagine niyo kung hanggang ngayon pa lang kayo magiging mananampalataya. Ang daming taon na nasayang. At baka mas lalo kayo naging wasak. So, ang sabi, paggalingin nyo ang mga may sakit, maging pagpapala kayo sa mga tao. Ilan na may sakit? Ilan na may sakit ang pumupunta rito? Marami, di ba? Paggalingin nyo sila. Whether sa himala o sa profession ninyo, mga ilang doktor dito. Buhayin nyo mga patay. Nakapagbuhay na ba tayo ng patay dito? Magbuhay nga tayo. Magdala kayo ng patay. Next week, magdala kayo ng patay.
Linisin ninyo ang mga ketongin. Wow. Palayasin ninyo ang mga demonyo. Sige, pag may dumating dito sinasapian, matatakot ba tayo? Andiyan na yung mga sinasapian, takbuhan yung mga Kristiyano. Hindi. Pag dumating yung sinasapian, takbuhan yung mga demonyo. Di ba? Dapat ganon. Tinanggap ninyong walang bayad, ibigay ninyong walang bayad. So ito yung tungkulin nila. Mahaba pa yan, pero ito lang muna i-quote ko sa inyo. Sabi ni Jesus, huwag kayong pupunta kung saan-saan, kundi sa mga kababayan nyo lang. Pagdating sa chapter 15, si Jesus pumunta sa Lebanon. Hindi lugar ng Israel yon. Lugar yun ng mga foreign nations. Di ba nagkakaaway ngayon ng Lebanon at ang Israel? Pumunta siya sa Lebanon. Umalis doon si Jesus at pumunta sa nasasukupan ng Tiro o Tyre at Sidon. May isang babaeng Kananea or from Kanaan, lahing taga-Kanaan. Ba't may Kanaan? Noon pa sinira mga, siyempre may mga natirang mga Kananeo. Babaeng taga-Kananea na mula sa lupain yon ang lumabas at nagsimulang sumigaw, "Mahabag ka sa akin, O Panginoon, anak ni David!" Wow, grabe, no? Kinikilala niya si Jesus na anak ni David. Ang anak kong babae ay pinahirapan ng isang demonyo. Ngunit hindi siya sumagot sa kanya. Ayaw pansinin ni Jesus. Kahit isang salita, suplado si Jesus. Lumapit ang kanyang mga alagad at nakiusap sa kanya na nagsasabi, "Paalisin mo siya." Abala yung babaeng yan. Sapagkat nagsisigaw siya at sumusunod sa hulihan natin. Naiirita na sila. Ba't gano'n si Jesus? Akala ko ba gusto niya maging pagpapala? Teritoryo yun ng mga hentil. Kasi hinahanap niya yung mga kababayan niya doon. Kaya siya pumunta doon kasi magputuro siya sa mga sinagog. Kasi mayroong mga Hudyo doon. Sila yung mga migrante doon. Verse 24, sumagot siya at sinabi, "Ako'y hindi sinugo maliban sa mga nawawalang tupa ng sambayan ni Israel." Hindi ako para sa inyo. Para sa Israel lang ako. Ba't gano'n si Jesus? Akala ko ba He's the light of the world? Akala ko ba He came for the world? The whole world. Ngunit lumapit siya at lumuhod sa kanya na nagsasabi, "Panginoon, tulungan mo ako." Siya'y sumagot at sinabi, "Hindi mabuti na kunin ang tinapay ng mga anak at itapon ito sa mga aso." Para sinabihan siyang aso. Ba ganun? Ngunit sinabi niya, "Oo, Panginoon, subalit maging ang mga aso ay kumakain ng mga mumon na nalalaglag mula sa hapag ng kanilang mga Panginoon." Oh, ganda na sagot. Anong ginawa ni Jesus? Ngunit sinabi niya, nang magkagayo sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, "O babae, napakalaki ng iyong pananampalataya. Mangyayari sa iyo ang iyong sinabi mo." At gumaling ang kanyang anak ng oras ding iyon. Pag tinignan niyo pa sa Gospel of Luke, maraming ministeryo si Jesus na mga hindi Hudyo. Kasi itong Matthew ay Gospel for the Jews. Yung Luke, Gospel for the Gentiles. So bakit ito ang pinakikita ko sa inyo? Para ko bang dinidisappoint kayo? Hindi. Kay Jesus, ang binigay lang sa kanya ng Diyos, maigsing panahon sa mundo na ito. 3 years lang, at least siya nagministeryo. At sinisiguro niya na lahat ng mga Israelita ay maabot niya. Pero, sa bandang huli, sabi niya, babalik na ako sa ama ko. Kayo ang bahala sa buong mundo. Ito yung kahuli-hulihang verses ng Gospel of Matthew, verses 18 to 20. At lumapit si Jesus at sinabi sa kanilang kanyang mga alagad, "Ang lahat ng otoridad sa langit at sa ibabaw ng lupa ay nasa akin. Binigay na sa akin." Kasi nag-rise na siya from the dead. Victorious na siya, na-accomplish niya na yung dapat niya ma-accomplish. Resurrection. Kaya't sa paghayo ninyo, gawin ninyong alagad ng lahat ng mga bansa, bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, at turuan silang sundin ng lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito, ako'y kasama ninyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. So ito ang pinaka-mission natin. Bakit ba tayo nagsishare ng gospel sa ospital, sa mga farmers, kung saan man nakaka-focus ang Cornerstone, kung saan man, holistic ang approach natin, di ba? Pinagpe-pray natin business people, pinagpe-pray natin mga leaders, pinagpe-pray natin mga students, di ba yung dinedeclare natin sa huli? Yun yung mga target audience ng church. Hindi po ba? Kasi gusto natin maka-influensya sa mga influencers din. Hindi po ba? Ano yung tungkulin natin? Gumawa kayo ng mga taga-sunod. Kayo taga-sunod ko. Magdagdag kayo. Mag-akay kayo. Ano gagawin niyo sa kanila? Bautismuhan niyo sila. Ito yung simbolo na sila ay malinis na at sa Diyos na sila. Tapos, turuan niyo sila maging masunurin. Kanina pa natin pinag-uusapan na magiging masunurin. Di ba kay Abraham pa lang, susunod sa Diyos. Sa Israel, kung susunod kayo sa aking tipan, magiging banal kayo. Ano ba gagawin mo sa amin, Lord? Gagawin ko kayo mga pare. Meron bang pare na hindi banal? Meron. Dapat ba maging banal ang pare? Eh, may dapat. Eh, kung ang pare ay hindi banal,
Kahiya-haya siya. Magiging mabisa ba siyang kasangkapan ng Diyos kung siya ay hindi banal? Hindi po ba? So, bakit mga taong hindi productive, yan yung mga hindi sumusunod sa Diyos at hindi nabubuhay ng banal? Nakuha niyo yun? Kung ikaw ay sumusunod sa Diyos, mabubuhay ka ng banal at lagi mong ginagawa ang iyong tungkulin. Yung mga tamad na Kristiyano, yan yung mga walang pakialam, kaya hindi rin sila nabubuhay sa kabanalan. Nakuha niyo po yun? Maraming Kristiyano dyan, di man lang nagsisimba. Di ba? Maraming Kristiyano dyan, Kristiyano lang pagsimba. Pero hindi talaga sumusunod. Tayo ay sumunod. So, ano ang measure ng ating success bilang isang church? May mga taong naaakay tayo, may mga taong nababautismuhan tayo, may mga taong natuturuan tayo maging masunurin din kay Jesus Christ. Sabi natin simple pero mahirap maging ano yan. Paano mo gagawing masunurin ang isang taong nabuhay ng rebelde sa kanyang bubuhay? Taong pasaway. Subukan nyo magpalaki ng isang teenager. Sakit ng ulo. Diba? Tapos tuturuan mo pa ng ano yan? Turo mo yan, di sumusunod eh. O, di ba? O, yun. Ito naman ang version ni Mark sa chapter 16, sa commission ni Lord sa mga alagad. At sinabi ni Jesus sa kanila, humayo kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng nilikha. Ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, ngunit ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. At ang mga tandang ito ay tataglayin ng mga nananampalataya. Ang ganda nito. Sa pamamagitan ng aking pangalan ay magpapalaya sila ng mga demonyo. Magsasalita sila ng mga bagong wika. So on and so forth. Basta ayun ang point doon. Humayo kayo sa lahat ng bansa. Ayan ang sabi. Humayo kayo sa buong sanlibutan. Yan ang tungkulin natin mga kapatid. So, mag-pray po tayo hanggang 3. Ilang taon na 3 pa rin ang international churches. Pag-pray natin, madagdagan yan. Kahit sabihin natin, 1 church a year. At 10 years tayo, Cornerstone. For the next 10 years, makasampu ulit tayo. Pwede ba? Pwede ba? Mali nyo, ilan dito magiging misyonaryo at magiging church leader international. Was it last year, early this year? Di ba meron tayong bisita dito na Thai? Nag-testify dito ng ginagawa ng Panginoon kung paano siya, isang siraulo, naging monk, naging siraulo, tapos ginawang lingkod ng Diyos. Ilang tao pa ang kayang gawin ng Diyos na maging ganon. At malay nyo, kayo yun. Isa sa magiging church planter, missionary ng Panginoon. Alright. Lumaki ka bang tunay na tagasunod ng Panginoon, Jesus? Kung paano ka tinulungan maging matatag na tagasunod, may naggabay sa iyo, may nag-disciple sa iyo, may nagturo sa iyo paano magbasa ng salita ng Diyos, may nagturo sa iyo paano mag-pray, may nagturo sa iyo para maging tapat sa Kanya, may nagturo sa iyo paano umakay ng iba pa na lumapit din sa Diyos, may tumutok sa iyo nung ikay nag-i-struggle, may nag-pray para sa iyo, yun din ang gagawin mo sa ibang tao. Aalagaan mo siya, hanggat siya ay siya maging mature, hanggat sa kaya niya ng sumunod, ng tumayo sa kanyang sariling mga paa, at siya ay nag-aakay na rin ng ibang Kristiyano. Ano? Ang sabi ng Panginoon Yesus, gusto ko kayo maging mabunga sa John chapter 15. Ang hindi mabunga, puputulin ko yung mga sanga. Yung walang bunga. Kayo ay nawa maging mabunga. Sana, saan ka maaaring dalahin ng Panginoon upang abutin ang mga di mananampalataya? Ang iniisip mo, dito lang ako sa Maynila. O doon lang ako sa probinsya, pwede ka pang gamitin ng Diyos sa iba pang lugar. Yung iba nga, ginagamit internet eh. Di ba? Kaya mo na rin bang mag-akay, magturo, at gumabay ng magiging tagasunod na rin ng Panginoon? May naakay ka na ba na maaaring ng bautismohan? So sana marami tayong makikita. May nakita ba kayong church? Alam mo, yung isang malapit na church dito, alam niyo yung nasaan yung baptismal nila? Nasa likod ng altar. Siguro alam niyo yung tinutukoy ko, di ba? Tapos nakapila sila. Pero sa totoo lang, kapag nandun ka sa ganong nakaka-proud yun may mga tao tayo nababautismuhan. So magsikap tayo mga kapatid upang may mga tao tayo maakay at may mabautismuhan na. Abangan nyo po next week, the empowerment of the Spirit on the church. Paano pinangunahan ni Pedro at ni Pablo ang pag-abot sa iba't ibang bansa nang sila ay nakatanggap ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Pero sa ngayon, ang gusto kong balikan natin yung 3 pundasyon. Paano natin masasabi na dapat tayo ay humayo at tayo ay, hindi na basta magtayo ng mga churches, mag-akay ng mga tagasunod kay Kristo. Kasi kay Abraham, isang tao,
Isang taong sumunod. Imagine niyo, isang taong sumunod. Ang dami naging mananampalataya. Kasama tayo doon. Isang taong sumunod. Umalis siya sa bayan niya. Pumunta siya sa Kanaan. Ibinigay ng Diyos sa kanya ang mga bansa. Ano ang layunin ng Israel? Para sila'y maging bansa na magiging testimonya sa buong mundo na sino ang tunay na Diyos at sa kanila nagmula ang Mesiyas. At ito, commission ng Panginoon Jesucristo, pumunta siya rito, nag-aki siya ng maraming tao, sabi niya, upon this rock, I will build my church, na itatag ni Jesus ang kanyang iglesia, at isinugo niya ang kanyang mga alagad. Kayo po ba ay susunod sa utos ng Diyos, humayo kayo, at abutin ang mga tao, mag-akay ng mga magiging tagasunod niya. Mga kapatid, i-master niyo po. Lagi pong tinuturo ni Pastor Joko yung evangelism. Tinuturo niya kahit yung basic of evangelism. Gumawa pa ng fan para at least maipaliwanag niyo sa tao na pwede kang lumapit sa Diyos, na itinawid ka na ng Panginoon Jesucristo sa Diyos para mabago ang buhay mo, para bigyan ka ng bagong buhay. Yun po ang tungkulin natin bilang church.